Hi guys, kumusta po kayong lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. In today's video ay isi-share ko sa inyo ang pinakamalaking financial mistake ko dito sa abroad na hindi nyo dapat tularan. Okay guys, so by the way, nandito ako ngayon sa loob ng van namin, no, si Kai. So Kai stands for kalayaan, no. Ito yung freedom van namin. Ito yung getaway vehicle namin, no? Kung gustong makatakas sa reality ng buhay. So pag nagba-van life kami, parang ibang reality yung napupuntahan namin or ang feeling naming mag-asawa, guys. So itong van namin ay napakalaking tulong, no. Ito yung gamit ko sa araw-araw kong commute from work to home, and then pag pupunta kami ng church, groceries. Pag nagta-travel kami, hindi na kami nag-hotel, no. So dito kami natutulog. So may bed dito. Magulo lang eh. Magulo yung bed kasi hindi namin naayos. Hindi ko pa naayos, guys. But anyways, so kompleto naman siya. May lutuan, may kuryente, may dalawang battery, lithium batteries dyan, may heater, may water system, may sink, sink, may TV, mayroon akong PlayStation 4 doon sa taas, and yeah, may electric fan, may fridge. Ito, may maliit akong fridge dyan just in case, so may mga emergencies. Ito din yung emergency vehicle namin. For example, kailangan mag-evacuate. May mga time dito sa California na mayroong mga fire, sunog. So pwede kami mag-stay dito. Ito yung pinaka getaway vehicle namin. We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. And we danced as one. Why? Your pride, my faults. Thought our castles of sand were made to withstand the tide of the ocean. And we were driving right into the sun, and summer was round the corner, forever young. Lost in your eyes, longing to belong, and it felt like California. Here we come. Okay guys, biggest financial mistakes na nangyari sa buhay po namin na we regretted it too much, na hanggang sa ngayon dala-dala pa rin namin yung epekto ng yung decision na yon. So na hindi nyo dapat tularan. So by the way guys, yung video na to ay based doon sa tanong ng isa sa mga viewers po natin. Ang sabi niya, you're making good money in California, pero bakit hanggang ngayon nag-uupa pa rin kayo at hindi kayo bumibili ng bahay? So ano yung reason kung bakit? Yeah, totoo nga naman na nagungupahan po kami. Ilang taon na rin po kami dito sa US, parang 5 years. Yeah, magsi 6 years na this year. All in all, 10 taon na po kami dito sa abroad, no? 5 years in Canada, tapos magsi 6 years dito. Parang sabihin na natin 5 years dito sa US. Pero hindi pa rin kami bumibili ng bahay. So ano yung reason? So
nagkaroon po kasi kami ng malaking financial mistake, no? Biggest money mistakes when we were in Canada. Ang nangyari po kasi, nabaon kami sa utang nung nasa ano kami, no? Nasa Canada, no? Nag-uumpisa pa lang kasi kami noon. So 1 year pa lang po kasi bumili na kami ng bahay, no? 1 year pa lang. So dumating kami 2015, by 2016 ng December ay bumili na kami ng bahay. So yun yung pinaka biggest mistake, no? Pag bago ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, hindi ka dapat bumibili ng mga ganong malalaking purchase, lalong-lalo na kung hindi pa masyadong stable yung trabaho mo. So during that time guys, kaka-start ko lang ng work ko as a CNA. Hindi ako naging nurse kaagad sa sa Canada. Pareho kami ni Mrs. May full-time job kami as CNAs. Maganda na rin yung kitaan, no? Hindi naman siya minimum wage. So tapos may mga benefits din kasi full-time kami pareho. Yun nga lang, premature yung pagbili namin ng bahay. So although ano lang by the way pala yun, no? Mura lang talaga yung bahay and mobile home lang po siya, no? Pero hindi namin pag-aari. Isang malaking mistake doon, hindi namin pag-aari yung lupa. So we're paying for the house. Yung parang chattel mortgage lang kasi yung pagka-mobile home. Tapos nasa foundation naman siya, pero yung lot, you need to rent for it kasi nasa mobile home park yung nakatayo yung bahay. Okay naman, hindi naman masyado yung bayaran namin doon. So mas mura pa rin yung naging mortgage namin compared nung nangungupahan kami, or almost the same, no? Kasi nung dumating po kami sa Canada, nag-rent kami ng 3 bedrooms and 1 bath na bahay. So basement apartment siya pala, sorry, hindi bahay. 4plex. So bali sa isang building, 4 na unit. Tapos andun kami sa basement. So sabi namin, usually kasi 'di ba parang sinasabi, "Hoy, sayang yung rent," 'di ba? Hindi po sayang yung rent kasi pag bago ka pa lang, okay lang na mangupahan muna. So lalong-lalo hindi mo pa alam yung kalakaran dito sa North America, no? So yung Canada, same lang din yan dito sa US, no? Pag bagong dating ka, wag kang bibili ng bahay kasi hindi mo pa naiintindihan yung sistema dito, no? Paano yung mortgage situation, yung mga financing na yan. Educate mo muna yung sarili mo kung ano talaga, what's the real score pagka bumili ka ng bahay. So hindi lang po yan ang monthly mortgage mo, kasama po yan yung home insurance, yung taxes, yung HOA, Homeowners Association, babayaran mo yan, yung mga maintenance ng bahay. So maraming considerations guys, no? Yung mortgage mo, may interest po yan, no? Kaya couple of years, no? Bayad ka ng bayad. Parang pag titingnan mo yung mortgage mo, hindi nababawasan kasi napupunta yun sa interest, guys. Pag-isipan nyo mabuti, malaking financial decision yung pagbili ng bahay. Kaya kung hindi ka pa sigurado, huwag ka na munang tumingin sa Zillow or huwag ka munang kumontak ng realtor, lalo na yung mga nurses na bagong papunta rito, di ba? Kasi American dream is yung big house, big yard, fancy cars, mga ganyan, no? Lahat yung mga fancy bags, magagandang damit, mga signature na mga ganyan. Bago ka pa lang, sigurado marami ka pang utang sa Pilipinas, magtataas ka na kaagad ng lifestyle, yung lifestyle inflation na tinatawag nila. Malaking disaster yun, no? So, although kami hindi naman ganun katindi talaga yung na lifestyle namin, simple lifestyle pa rin kami nung nasa Canada. Pero ang pinakamalaking mistake namin, yun nga, bumili kami ng bahay. And then second mistake namin, bumili kami ng brand new car. So, yun. Initially, okay sana kasi nagre-rent kami and then bumili ako ng used car na $1,000 lang, no? 2002 Nissan Maxima. Tapos ang lakas, V6 yung engine, leather seats, tapos ano siya, no? May power lahat, no? Tapos mayroon siyang sunroof, ganyan. Komportable din naman siya. Ang pagkakamali ko, sabi ko mas reliable yung bago, pero ang ganda ng Nissan Maxima. Kahit luma na siya, kung punta lang ng groceries, church, ganyan, papasok sa work, from point A to point B, nakakarating nga sa ng Edmonton, ng Red Deer, ng Calgary, hindi naman nasisira. Ang pagkakamali ko, bumili ako ng Mitsubishi Outlander na brand new, no, na hulugan.
By the way guys, pag kumausap kayo guys ng mga real estate agents or pumunta kayo sa kasa ng mga sasakyan, it's a trap guys. Hindi na kayo makakalabas ng buhay diyan, no? Hindi kayo makakalabas na hindi kayo kumukuha ng bahay o ng sasakyan. Kasi mga sales people to mga to, no? Ima-manipulate nila yung brain mo or madalas sa kanila, no? Kasi gusto nila maka-sales, yun yung hanap buhay nila, di ba? Hindi nila kino-consider yung financial status mo. Okay? So, tapos bago ka pa lang, yun, parang ma-pray ka, no? So, para kang gatupa or maliit na baby na deer, di ba? Na andali mo lang silain ng mga lions, no, ng mga predators. Ngayon guys, kung nasa Pilipinas po kayo, educate nyo na yung sarili nyo na yung pagbili ng bahay, very very big decision. At pag nagkamali kayo ng decision dyan guys, pagsisihan nyo ng matagal yan. So ganun din sa mga bagong dating dito guys, huwag nyo tutularan yung iba. Yeah, makikita nyo, wow, brand new bahay, yung may hawak-hawak na susi, tapos may picture na sold, 'di ba, sa labas, parang wow, American dream. Pero ang kapalit nun guys ay maraming sleepless nights, maraming time sa work, hindi na makapag-enjoy. Karamihan ng mga tao lalo na ngayon, no, in today's economy guys, in today's rate ng mortgage. So for example, bumili ka ng 400,000 na bahay, 6 to 6.5% interest rate, fixed mortgage in 30 years. So nasa 400, 450,000 yung ano pa lang nun, interest in 30 years. So biruin mo, ang bahay na 400,000 naging 800,000 or 900,000 pagdating ng 30 years na binayaran mo. Paano pa yung yung mortgage insurance, yung taxes, yung homeowners association kung meron, tapos yung mga maintenance pa nun in 30 years. So pag una ka pa lang dito guys, it's okay to rent, no? Kami nga 5 years na nagre-rent pa din. So, iba naman yung case namin. Sa ngayon, ang totoo, pwede nang bumili ng bahay kasi medyo okay na rin, established na, nakaipon-ipon na rin ng konti. Pero kasi, ang iniisip ko, kaya hindi kami bumibili ng bahay, so hindi pa sa right time. Unang-unang mataas pa yung interest rate, tapos super inflated guys pa rin yung presyo ng mga bahay. And then, yung mga new construction houses dito guys. So by the way guys, may background ako sa architecture. Nag-architecture ako bago ako nag-nursing. So yung quality ng mga newly built house dito, tinitingnan ko, very poor yung quality nila. So ngayon, bibili ka 400, 500k na bahay, tapos kung nasa Bay Area ka, 800, 900,000 dollars. Tapos yun, wala ka nang ibang gagawin kundi magtrabaho tapos para makapagbayad ng bahay. So siguro sa ibang states mura, 200, 250 meron po bang mga ganung bahay. So pwede 'yon. Pag-work ka na lang para pambayad doon. Tapos poor yung quality. So nakakatakot bumili ng ganun, no, na ang laki ng babayaran mo tapos madaling masira. So yung mga bahay dito guys, lalo sa ngayon, hindi talaga high quality. So pag-isipan nyo mabuti, manood kayo ng mga maraming videos about home ownership. Tapos, isa pa dito guys, sobrang mahal ng insurance. Kasi dito sa California, for example, uso dito yung wildfires dito sa amin. So, last 2 years ago, nagkaroon ng malaking sunog dito malapit sa amin. Pati yung sa Oroville, sa Chico and Oroville. So, may mga nurses ako, mga Pilipino din, na naapektuhan sila. Nakita kong gaano sila ka-stressed out. Ang ginawa, dahil malapit sila sa sunog, pina-evacuate sila. So, doon sila sa hotel natulog. Tapos, at the same time, nagwo-work sila, umiyak nga kasi baka maapektuhan sila ng sunog, masunog yung bahay nila. Tapos, hindi sila makapasok kasi nakakordon yung area. So, makikita mo how stressful it was, no? And then, one of my coworkers, wala pa siyang home insurance, nakat yung home insurance niya. Kasi dito guys, nung time na yon nag-alisan yung mga insurance company. So kasi nga may problem yung policy talaga ng state government dito. Kaya ayaw nang mag-insured nila lalo na yung mga fire prone areas. So ngayon magdadagdag ng malaking stress yun sa'yo bukod sa bayaran, kung wala ka pang home insurance, tapos may mga ganyan, mga natural disasters, or kung sa state man kayo, for example sa Midwest, sa southern part ng US o East Coast. So marami ding mga problema ng mga hurricane, mga ganyan, mga flooding, wildfires, kung ano-ano pa, 'di ba?
para sa akin, hindi worth it na mag-invest kami sa bahay or bumili kami ng bahay tapos mahal masyado, mataas yung insurance or minsan wala pa. Naalala niyo yung LA wildfire? Ang daming mga houses doon na $1 million houses na walang insurance. Paano sila makaka-recover ngayon? Iyak na lang, no? So kung wala kang insurance, so paano nga makapagpatayo ng bahay? Bakit hindi po kami bumibili ng bahay? So yun pa yung mga reasons. Unang-una, nadala kami sa pagbili ng bahay sa Canada, nag-ura-urada. So ngayon, we're thinking it million of times bago kami bumili ng bahay. Sasakyan, itong sasakyan namin, luma lang to. This is 2016 Chevy Express, no? So 10 years na to, 10 years old. Okay pa naman. May dalawa pa kaming sasakyan, pero sa dalawang anak ko naman yun. So hindi kami nag-upgrade ng sasakyan habang tumatakbo pa, ayos lang kasi at least hindi kami nagbabayad ng $500, $600 or $800 na monthly payment sa car. Ito mabayaran mo lang insurance saka gas at saka kung yun magchi-change oil or kung masira. At least wala kang $500, $600, $800. Yung iba $1,000 na car payment. Sakit sa bulsa no? Tapos babayaran mo yun for 5, 6, 7, 8 years, no? So kung yung $500, $600 to $1,000 inilagay mo yun sa S&P 500 na ETF. So ang laki na no in 5, 6 years. So pwede ka mag-retire early no sa mga ganung bayarin. Tapos guys, mura pa rin magrenta ng bahay compared sa may mortgage ka. So kinalculate ko na po yan no. Kahit tanongin si ChatGPT, 1,000 or 800 to 1,000 difference no. So, for example, itong bahay na tinitirhan namin, we're renting 2,400. So, yung ganito kalaking bahay, pag may mortgage ka, magre-range yan ng 3,000 to 3,500 dollars yung mortgage or more. Depende kung magkano yung down payment mo, magkano insurance mo, kung maganda yung credit history mo. Ngayon, kung nagre-rent ka, mas lower yung rent mo, tapos yung difference, halimbawa, $800, $1,000, ilagay mo yun kahit sa S&P 500. Sabihin na lang natin hindi aggressive yung yung investing. Ang equity mo, for example, in 10 to 20 years, sa difference ng renting and buying, ay mas malaki pa rin yung kikitain mo kaysa sa equity ng kikitain mo sa loob ng ng bahay mo. And consider mo yung interest ng loan for 30 years, and then yung insurance, yung maintenance ng bahay, and so on and so forth. Mas malaki pa rin yung kikitain mo pag nilagay mo sa stock market or sa mga investments no. 403b, 401k, at kung ano-ano pang mga investments. So pwede mo ilagay yung pera mo doon instead na ibili mo ng bahay. Pero yun po ay personal na lang po yun, no? Personal na opinion ko lang yun based doon sa calculations. Kayo din, mag-try kayong mag-calculate. Kahit tatanungin si ChatGPT kung ano yung mas magandang investment para sa inyo. Isa pa po ay malalaki na kasi yung mga anak ko guys, and hindi ako magwo-work ng buong buhay ko no dito sa US no. Gusto ko ng flexibility, gusto ko ng may malayang movement no. Kung halimbawa may magandang opportunity somewhere else, ay pwede kaming lumipat doon. So na hindi tied up. Sasabihin ng iba, pwede mo namang parentahan. So na-try niyo na bang maging landlord? So kung na-try nyo na, kung hindi nyo pa na-try, ako na-try ko ng maging landlord. Hindi siya maganda at hindi siya madali, no? So stressful siya, no? Ay yung kikitain mo ng $100, $200, $300 per month sa rent. Yeah, okay din yun sa iba, it works for them, no? Pero sa akin, stress yung inabot ko, no? Kaya it doesn't work for me, and I'm done with it, no? So pero kayo kung gusto nyo paglilipat kayo after 5 years, paupahan nyo or bumili kayo sa ibang area na naman, so mga house hacking ganyan, it doesn't work for me no. So kasi hindi ko kayang i-handle yung mga ganong stress, and yung isipin mo iba yung nakatira sa bahay mo, paano pag nasa laula. I'm not sure kung paano nila na-handle yung ganon. Pero ako hindi kaya rin ang utak ko yun. For example, yung tiny house namin sa Pilipinas, pinaupahan ko. Sa Pilipinas naman yun. Nag-upa sila ng mahigit 1 taon. Yung repairs doon sa bahay, kulang pa halos or tabla-tabla lang doon sa nirent nila for more than a year. Kaya sabi ko, no, wag na. Hindi yan para sa akin. And then, yung kasi, pagka nilagay mo sa stock market yung pera mo or kahit sa S&P 500, at least natutulog ka, kumikita, your money works for you. And then, wala ka masyadong iniisip. Bumaba o tumaas man yan,
andyan lang yan, no? Kung sumadsad man yung stocks, kung hindi mo ibebenta, paper loss lang yun. So, andyan pa rin yung pera mo. Eventually, babangon din yan, no? At least kung mga 10% in a year, for 10 to 20, 30 years, malaki na rin yun, guys. So, magko-compound yung pera mo, no? Sabi nga ni Albert Einstein, compounding is the eight wonders of the world, no? Hindi mo lubos maisip paano nangyari dumami yung pera mo na nakalagay lang dyan due to compounding interest. So, isa pa guys, ay malalaki na yung mga anak ko. So, yung panganay ko may asawa na. Yung bunso ko, 21 years old, magta-22. Isang araw mag-aasawa na rin siya. So, magiging empty nester na. Imagine, halimbawa, itong bahay na to, amin yan. 3 bedrooms, 2 baths. We're paying like $3,500, $3,000 per month. Isipin mo kami lang dalawa, kakalog-kalog kami. Di ba? Pwede naman kami mag-rent ng 1 bedroom apartment or yung condo, ganyan, or studio apartment na dalawa lang kami. Dito, kahit nga dito sa van, pwede na kami dito. Sanay naman kami sa hirap, guys. Flexible ka, may options ka. Kung gusto mong malaking bahay, pwede. Kung gusto mong maliit, pwede rin. So, hindi ganun. Pag may bahay ka na, once na nabili mo na yon, stuck ka na dyan sa mahabang panahon, no? Kasi kung halimbawa, every 2 to 3 years, ibibenta mo yung bahay mo, talo ka pa sa down payment, sa wala pang equity yun, tapos yung mga closing cost pa niyan, walang pupuntahan yung pera mo, lugi ka pa, no? So, financial disaster yung mangyayari sa'yo. Tapos sabayan mo pa, bibili ka kaagad ng isa, dalawa, tatlong sasakyan na brand new na puro hulugan. So, yun ang problema. So, maraming mga ganyan guys, pagdating dito, hindi sila educated about sa finances, paano mag-grow yung kanilang pera. So, mga palugi guys. Kaya wag niyong gagayahin yung mga ganun, no? Yung nangyari sa amin, wag niyong gagayahin kasi it will cost you many, many sleepless nights. Hindi ka na makapag-focus, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Kahit nasa bakasyon ka, mag-trip ka somewhere, yung focus mo doon pa rin sa mga bayarin, no? Tutorturin yung utak mo. Kaya wag sanang dumating sa ganung situation yung financial situation nyo. Sana mapanood yung video na to guys. Yung pagbili ng bahay, yung mga sasakyan guys. Ang dami nagkakaroon ng buyer's remorse, lalo na sa bahay. So, for example, meron akong dating katrabaho na mag-asawa silang nurse sa Bay Area. Katrabaho ko siya nung nagta-travel nurse pa ako sa Indianapolis. Lumipat sila ng San Francisco. Ngayon, hindi nila kaya sa San Francisco yung bahay kasi $1 million. Bumili sila ng bahay somewhere in Bay Area. Tapos nung magkausap kami, kasi nag-apply nga ako dun sa hospital niya, sabi niya, bro, wag na wag kang bibili ng bahay, lalo na dito sa Bay Area. I don't know kung anong nangyari. So, sigurado, may financial stress sila kasi bumili sila brand new house, no? Parang 4 or 5 bedrooms, 2 baths, or 3, ganyan. Up and down yung bahay nila, 2-story. Parang din yung halos kina Aryan na bahay. He regretted it. I'm not sure kung ano yung background nun, kung bakit niya nasabi yon. Pero marami guys, manood kayo sa YouTube, maraming nagsisisi ngayon na bumili sila kaagad ng bahay, na stock yung pera nila. For example, 500,000 na bahay, kung magda-down payment ka ng 20%, 100,000 kaagad yun, no? So, doon na mapupunta yung ipon mo, yung life savings mo. Or kung pwede ka rin namang mag-down ng 3%, 5%, 10%, pero yun nga lang, magkakaroon ka ng mortgage insurance, no? So, kaya malaki din yun. So, lalo na kung 0% yung down mo, wala ka talagang i-down. So, ibig sabihin nun, hindi ka pa ready bumili ng bahay. Ano yung bottom line nitong video na to? Ang bottom line, guys, is it's okay to rent. So, walang masama mag-rent, walang masama na nangungupahan ka lang, wala kang sariling bahay, lalo na dito sa Amerika, and lalo na in today's economy. So, sobrang mahal lahat. So, I'm not sure paano nga nila na-afford yung ganung kalalaking bahay. Samantalang, ang mahal na lahat ngayon, no? Groceries, unang-una sa tax pa lang dito, ng income tax. So, magkano lang yung take home mo, ibabayad mo pa sa mortgage, sa car loan, tapos yung groceries, electricities, yung mga bills, phone, internet, ganyan. Tapos magpapadala ka pa sa Pilipinas, tapos yung mga panggala mo pa dito. I don't know guys, paano pagkakasyahin yung sweldo. Kung nangungupahan kayo guys, ayos lang yan, no? So, process lang actually yan, no? So, pagdating ng panahon, makaipon na ng maganda dahil nag-save po kayo, makakabili din kayo ng bahay kung talagang yung gusto nyo. Pero may tamang panahon po dyan, no? Hindi yung 6 months, 1 year pa lang kayo dito, umili na kayo, disaster po yan. So, kasi lalong-lalo na,
nasa agency pa lang kayo, halimbawa sa mga nurses family, bago pa lang kayo, marami pa kayong utang sa Pilipinas, yung pambaon nyo dito, pambayad sa agency. Siyempre, pag bago ka dito, kunti pa lang, bababa pa lang yung sahod nyo. So, unti-unti, pataas. Pero, yeah, pag nag-uumpisa, huwag ka agad bumili ng bahay, bagong kotse. Yeah, kung ano-ano pang mga expensive things. Pero, mostly, yung bahay talaga at saka yung kotse na brand new. Priority nyo muna yung magkaroon kayo ng emergency fund, makapagbayad kayo ng mga utang, kung sa Pilipinas man yan o dito. Pilitin yung wag na wag kayo mabaon sa credit card, guys, kasi malaki ang interest nun. So, yun ang magpapalubog sa inyo, no? Okay, guys. So, ang kagandahan nung nagkamali kami nung umpisa, ay nakorek po namin yon, no? So pagdating namin dito sa Amerika, yung mistakes na yon ay hindi na namin inulit. For example, 5 years na nga kami dito, hindi pa kami bumibili ng bahay. Yung sasakyan namin used cars, and then hindi kami nag-upgrade. Tapos yeah, we're saving our money, we're putting it sa investments. Nakatulong din actually ng malaki yung struggles na yun, yung trials and sufferings na nadaanan namin nung nag-umpisa kami sa Canada, na hindi na maulit dito, no? Ang kagandahan lang, yeah, naka-recover kami pagdating dito nung nasa US na kami. So, I got a high-paying job, si Mrs. nagkatrabaho din, mga bata, malalaki na. So, yun, naka-arangkada ulit kami, guys, no? So, hindi na kami bound sa utang, nakakapag-save na, tapos yeah, mas well off kami today. Ano din, blessing din in this, guys, actually, at natuto kami dun sa mga financial mistakes na yon, no. Hindi na kami basta-basta gumagasta ng pera ngayon. For example, last year nung umuwi kami ng Pilipinas, first time naming nagbakasyon ng Pilipinas in 6 years. So ganun. And yung bakasyon na yun, guys, it was just like 2 weeks, ganun. Ay, mga 3 weeks lang pala. Dumaan kami ng Japan, and then parang 4 or 5 days kami 5 days kami sa Japan, tapos ilang weeks lang sa Pilipinas. Nagano po kami, no, travel hacks, no, gamit yung American Express Platinum card. Napakaganda ng Amex card, no, kasi makaka-gain ka ng points na pwede mong gamitin sa hotel, sa travel. And then, pwede mo rin i-cash out kung gusto mo. Pero mas maganda kung sa travel mo siya i-spend, no? So, ngayong year na to, makakapag-vacation ulit po kami gamit yung points, no? Yung rewards points. So, dalawa kami ni Mrs. So, yun yung goal namin ngayon, to travel every year sa Pilipinas. Para, yeah, kasi andun yung mga parents ko, tumatanda na din sila. Tapos yung mga kapatid ko, andun din, mga kapatid ni Mrs. na may 3 pa siyang mga kapatid sa Pilipinas. Sana yung experiences namin, hindi nyo na maulit yun, no? Pero mo, dahil dun sa financial mistake yun, nag-van life kami. Pero actually, yung pagba-van life naman, personal decision yun. Hindi naman namin kailangan mag-van life. Pero kasi during that time, pandemic, ay dahil gusto kong maka-experience na extreme adventures yung family ko. So, naging mas close kami, naging frugal yung minimalist lifestyle, ganyan. And then, napuntahan namin yung maraming lugar dito sa States. So ngayon, back to reality na kami. So nakatira na ulit kami sa magandang bahay. Although, hindi sa amin, nagre-renta lang. Pero yeah, this is too much comfortable house. Tapos, maganda rin yung income. Awa ng Diyos, nakapag-serve kami sa church. Yung mga bata, lumalaki, and nagkakaroon na rin sila ng mga sarili nilang buhay at hanap buhay. Kaya we're so blessed. Pero yun nga, ang laki ng impact nung nangyaring yun na disaster financially sa financial status namin sa ngayon. So yun lang po, guys. Thank you so much again for watching. God bless everyone. And if you're not subscribed yet, just hit the subscribe button. Marami pong nanonood sa atin na hindi pa nakasubscribe. Free lang po yung pag-subscribe. Tulungan niyo po ako na lumago yung channel natin para mas lalo pa kayong maraming mapanood na mga videos such as this. Yun po, maraming salamat. Mami, good morning. Good morning! Dito pa rin sila, guys. Dalawang yung natira. Sprinter van. Ay, yung Subaru dito din. Punta lang kaming restroom ni Mrs. For better or worse, bound together, and we danced last waltz. Your pride, my faults. Thought our castles of sand were made with sand.
almost round the corner, forever young. I get lost in your eyes, longing to belong.